Good day, ma'am. I am here to tackle about Chapter 7, Theory of Woman Offender. Theory of Woman Offender. These ideas takes into account the particular situation kung bakit nagiging kriminal ang isang babae, like life experience, cultural expectations, and childhood trauma ay isa sa mga dahilan. But women are naturally less criminal case kaysa sa mga lalaki. Next is gender pathways theory. The frameworks provides for the unique routes that lead to criminal behavior among women: poverty, abuse, trauma, and relationship dysfunction. According to the gender pathways theory, women's path into crime are impacted by several interrelated issues. So we have here 5 reasons, which is early life experience, victimization, relationships and social networks, economic hardship, and mental health and substance abuse. One of those reasons is early life experience. Ang babaeng may childhood trauma dahil na-abuse or sa maagang na-expose sa violence. Number 2 is victimization o biktima ng sexual abuse. Ang pagiging biktima nila ang nagtulak sa mga kababaihan para maging utak kriminal para protektahan ang kanilang sarili o self-defense act. The third one is relationship and social networks. Ang pakikisangkot ng mga kababaihan sa mga illegal na aktibidad ay maaaring maka-impluwensya ng malaki sa kanila, lalo na sa relasyon nila sa kanilang pamilya, at ang kriminal na pag-uugali ay impluwensya ng kaibigan o kaklase. The fourth one is economic hardship. Isa din sa dahilan ang kahirapan at kakulangan sa edukasyon. And the last one is mental health and substance abuse. Ang pag-a-addict sa bawal na gamot o problema sa pag-iisip ay isa sa mga rason kung bakit nagiging ugaling kriminal at utak kriminal ang isang babae. So meron tayong example, gendered pathways theory. May isang case study kung saan ang isang babae nasangkot sa illegal na aktibidad ng droga. Ang babaeng ito ay dumanas ng emotional trauma at self-esteem or mababang tingin sa sarili. Bilang resulta ng pang-aabuso, habang tumatanda siya, nagsimula siyang malulong ng may kaharasan sa buhay at nakakaranas ng pang-aabuso sa sariling tahanan. Kaya natuto siyang gumamit ng droga bilang paraan ng pagharap sa sakit at stress. Ang paggamit niya ng droga ay resulta ng kakulangan ng atensyon sa lipunan at pamilya. Kaya pumasok siya sa drug trafficking para magka-earn din siya ng pera. The woman's involvement in criminal behavior was shaped by a combination of early trauma, victimization, relationship dynamics, substance, and socio-economic factors. This illustrates that complex pathways that women may take to become involvement by the example provided by gendered pathways theory. And that's all. Thank you. Good afternoon everyone. Good afternoon classmate. Intersectionality theory.
ay isang theory na nagpapaliwanag kung paano nagtatagpo o nagsasama ang iba't ibang aspekto ng pagkakakilanlan ng isang tao tulad ng kasarian, lahi, antas ng pamumuhay at lokasyon na nakakaapekto sa kanilang karanasan sa lipunan. Like sa Pilipinas, makikita natin ang intersectionality theory ay totoo dahil iba-iba ang karanasan ng mga tao depende sa kanilang kasarian, estado sa buhay, lahi at kung saan sila nakatira. Gender, may batas para sa gender equality. Marami ring kababaihan sa Pilipinas ang nakakaranas ng diskriminasyon at hindi pantay na oportunidad dahil sa patriarkal na kultura kung saan madalas may pinapaboran ang kalalakihan. Antas sa lipunan, like socio-economic status, ang mga galing sa mahirap na pamilya ay madalas nahihirapan umaasenso dahil kulang sa akses sa edukasyon at trabaho kumpara sa mga mayayamang pamilya. Ethnicity and indigenous identity. Maraming katutubo, grupo sa bansa ang nakakaranas ng kawalan ng lupa, kakulangan ng oportunidad at diskriminasyon sa lipunan. Geographical location. Mas madali ang access sa edukasyon, trabaho at serbisyong pangkalusugan sa mga urban area kumpara sa rural o malalayong probinsya. Halimbawa, isang babaeng katutubo na nakatira sa malayong lugar ay nakaranas ng mga pagsubok dahil sa tatlong bagay: kasarian, pagiging katutubo at kahirapan. Limitado ang kanyang access sa edukasyon at kalusugan at madalas din siyang nakakaranas ng diskriminasyon. Ipinapakita nito na hindi lang isang dahilan ng hirap ng kanyang sitwasyon, kundi pinagsamang epekto ng tatlong aspek. Next is ang social control theory. Social control theory ay nagpapakita kung paano nahahadlangan ang mga tao sa Pilipinas mula sa paggawa ng krimen dahil sa matibay na ugnayan ng pamilya at komunidad. Ang matibay na ugnayan ng pamilya, pagiging miyembro ng simbahan at may impluwensyang mga iginagalang na matatanda ay nagbibigay ng pakiramdam na pananagutan at pagiging kabilang at katungkulan. So, example is ang kultura ng ideal tulad ng kapwa or share identity at kabayanihan or community unity ay nagpapalakas sa pananagutan at pagiging responsable ng bawat miyembro ng komunidad. Ang pagpapatibay ng social control theory ay mga ugnayang panglipunan, suporta ng pamilya at pagsunod sa mga pamantay ng kultura ay nagsisilbing panukalang pag-iwas laban sa gawaing kriminal. So pag kung kusog gani ang imuhang sana communication sa imong family, mas layo ka sa kanang criminality nga kanang ginabuhat para sa karon sa mga bata nga nagarebelde kay tungod layo na ilang loob silang family, tapos lack sila sa financial, so nagabuhat ang tao og kanang criminal tungod sa ingana poverty siya. So kung ang imong pamilya is nagkuan siya, nagdako siya sa kanang religious siya. So mas ma-influensyahan ka nga, ako dire lang ko magsimba lang permi kami sa akong family mo na band ninyo. So ikaw ang imong mind is naka-focus lang sa kanang kung unsa ang routine or culture sa imong family ba. Kung sa routine ninyo as a religious
family. So mas layo ka sa criminality nga magkuan ko, mag-ingani ko, mangawat ko, magsabay ko sa akong mga tropa. Dili ka makaunaw nag-ingana. Kaya ang imong mind is na nag-focus ka sa kanang kung unsay routine sa inyong family. Kay kung unsa gani imong gidak-an, mao pud ang imong murag masunod gani, ingana siya. So, there is a social control theory is gina-control siya depende sa kanang gidak-an nimo ana. So maro to, thank you po. Good afternoon everyone, good afternoon ma'am. My name is Denmark Lamada. I am the reporter from Group 2 and let's talk about social control theory. In criminology, social control theory examines how relationship, institution, and norms in society affects an individual's behavior, highlighting the importance of social ties in deterring criminal activity. According to this argument, those who have strong social ties and affiliation to traditional institutions are less likely to commit crimes. So, ang social band theory kay mo ni siyang theory nga nagapaliwanag kung anong mga tao daw kay nagasunod ani nga batas or panlipunan nga lituntunin, like kanang kanang nagapigil sa mga tao ba nga magbuhat og krimen or kanang deviant nga pag-uugali. Social control theory example. In the Philippines, people are discouraged from engaging in criminal activity by having strong family and community ties. For example, consider a situation where a young person from a close-knit Filipino community feels pressured to participate in activities associated with gangs. However, there are social restrictions in place thanks to strong family ties, church membership, and the influence of well-respected local elders. These links give the person a sense of commitment, attachment, and belonging that deters them from engaging in legal activity. So, for examples of social control theory. So, number 1 is attachment. Ang attachment kay kanang mahadlok siya nga maguba ang salig sa iyang ginikanan or mawalaan og respeto nga gikan sa iyang teacher, kay mo na siya ang nagiging panadlang sa paglabag sa kanang batas. Ang number 2 kay kanang commitment kay, for example, kanang isa ka estudyante nga gusto jud siya nga makaumag eskwela. So yang iyang buhaton na kay kanang iwasan niya ang pag-apil sa mga illegal nga buluwatan para dili masayang ang iyang mga hinaguan. So, number 3 kay involvement, kay pakikilaw ka ng mga tao nga na sila yung oras sa mga mga sports or mga volunteer work na nagbabawas ng pagkakataon para sa krimen. Sinasabing masyadong abala para magkasala ang mga taong aktibo sa lipunan. So, ang number 4 kay belief. So, for example, ang pagtulo nimo sa pagpangawat is mali. So diyan na siya mag-start ang pagkilala nimo sa halaga sa hustisya. Good afternoon. Alfred Adler, Theory of Masculinity. Alfred Adler was an Australian psychologist and founder of individual psychology. He believed that every person strives for superiority or success, and that feeling or interiority play a big role in shaping our personality. Isa sa mga pangunahing idea ni Adler ay ang masculinity process o theory ng pagkalalaki ni Adler, na hindi lamang tumutukoy sa kasarian kundi pati na rin sa kapangyarihan, lakas at mga gampanahing panlipunan. Ayon kay Adler, ang pagkalalaki or masculinity ay hindi simpleng nangungunugang pagiging lalaki, kundi ito ay kumakatawan sa pananaw ng lipunan tungkol sa lakas, kapangyarihan at kakayahan. Halimbawa, example, kay may bata laging sinasabihan na mahina
ka o iyak-iyak ka naman. As a child grow, he or she might overcompensate by trying to be dominant, competitive, or controlling kasi gusto niyang patunayan na hindi ako mahina. This behavior reflect Adler's idea of striving for superiority, trying to overcome feeling of inferiority through masculine action. Pero sabi ni Adler, hindi healthy kapag sobra ito. If a person keep rejecting anything considered feminine, they may develop problem in relationship, empathy, and cooperation. Good day, ma'am. My topic is all about theories of women offender. Number 7, the opportunity theory. In criminology, the opportunity theory focuses on how people are more inclined to commit crimes when given favorable circumstances or opportunities. According to this view, people commit crimes they find themselves in circumstances where the advantage of doing exceed the risk of the denied opportunities to pursue their objectives legally. The application theory of female criminals in the Philippines deals in the ways socioeconomic variables, possibilities for advancement, and social norms provide environment that encourage criminal activity among women. Opportunity theory for women offender consider the following situation involving Filipino women from community that is economically disadvantaged. Due to socioeconomic imitation, this woman has difficulties like restricted access to education and employment prospects. She wants to provide for her family, but she runs into an obstacle when trying to make living legally. Due to the lack of realistic employment opportunity, she may be more inclined to engage in criminal activities in the situation such as petty stealing or illegal trading, as this action provide her speedy cash benefits that legal employment option that are. The opportunity theory in criminology explains that people are more likely to commit crimes when they are denied legal opportunities. To achieve their goals, this theory applied to understand female offenders, particularly in the Philippines, where social economic condition may limit women access to lawful means of advancement. So the explanation of this is how women from economically disadvantaged communities may turn to crime due to restricted access to education, employment, and financial opportunities. When legal options are unavailable or insufficient, some women may resort to illegal means, such as theft, trading, to support their families or meet financial needs. Traditional gender roles may also prevent women from pursuing certain careers or income sources, further reducing their legitimate opportunities. The three key elements. The theory emphasizes that crime can result from limited access to legal opportunities. Economic hardship and gender inequality contribute to criminal behavior among women. Opportunity theory helps explain and why women in disadvantaged condition might see crime as their only feasible option. Opportunity theory highlights the social and economic pressure that influence female criminality. It suggests that improving women's access to education, employment, and equal opportunities can reduce the likelihood of criminal behavior by providing lawful alternatives to meet their needs. So that's all.